Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Magandang umaga po, Father Vic. Araw ng Miyerkules sa ikatatlong linggo sa Pasko ng Pagkabuhay. Para sa ating pagninilay, 2 punto. Una, mula sa unang pagbasa, mula sa mga gawa ng mga apostol. Katauhan ni Saulo. Kilala natin si Saulo. Sa biyaya ng Diyos, siya ay naging Pablo. Si Saulo ay masigasig, talagang full of energy. Para sa kanya, ang maniwala kay Jesus ay mali. Kaya gano'n na lamang ang kanyang pagiging masigasig para usigin, ipakulong, ipapatay. At kahit siya mismo, pinapatay niya ang mga Kristiyano. Kasi malinaw kay Saulo, mali ang inyong ginagawa. Kaya sa paniniwalang ito, talagang ginagawa niya ang lahat. Halos hindi siya nagpapahinga. Talagang naging masigasig siya, naging matindi ang kanyang kagustuhan na usigin at patayin ang mga Kristiyano. Ito marahil ang nakita ng Diyos sa kanya, ang kanyang pagiging masigasig. Sobrang tindi ng kanyang kagustuhan na gawin ang kung ano ang alam niyang dapat gawin. Pagiging masigasig. Kung titignan ko yung aking sarili, ganoon din ba ako kasigasig? Yung akin bang uri ng paglilingkod ay talagang paglilingkod na dahil alam ko na ako ay isang pari, dapat magiging masigasig ako sa aking ministry, sa aking ginagawa. At dahil alam ko na ako ay lingkod ng simbahan, magiging masigasig ako sa pagsasagawa ng aking responsibilidad. Yung tipong hindi papatay-patay. Yung tipong hindi yung pukpukin. Pag sinabing pukpukin, kikilos lang yan pag pupukpukin. Gagawa lang yan kapag gusto. Hindi ganoon ang pagiging masigasig. Kaya kung meron man tayong dapat puluting magandang karakter kay Saulo, iyon ay ang kanyang pagiging masigasig. Talagang malinaw sa kanya ang kung ano ang dapat niyang gawin at gagawin niya ang lahat para magawa iyon. Pagiging masigasig. Sa Ebanghelyo, sinabi ng ating Panginoong Hesus ang isang napakagandang biyaya para sa mga alagad, biyaya para sa ating lahat. Sabi niya, ito ang kalooban ng Ama. Ito ang kagustuhan ng Ama, na ang lahat ng makakita at manalig sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Di ba napakaganda nitong kagustuhan na ito ng Ama? Wala siyang anumang pangarap kung hindi ang lahat ng mananalig at kikilala kay Jesus na kanyang anak ay magkaroon ng buhay, na kahit sila'y mamatay, makakamit nila yung tinatawag na buhay na walang hanggan. Mapapahamak lamang ang tao kapag sa kanyang sariling pagpapasya at desisyon, nagdesisyon siyang lumayo, tumalikod, at umalis.
Di ba niya nangyari kay Judas Iscariote? Hindi ginusto ni Jesus na siya'y mapahamak. Hindi kailanman ginusto ni Jesus na ang kanyang mga pinili at tinawag para maging apostol, alagad, tagasunod, disipulo, ay mapalayo at mapahamak. At iyon yung gusto at kalooban ng Ama, na lahat tayo ay manalig at kumilala kay Jesus na anak, upang tayo'y mabuhay. Ngayon, kung magdidesisyon tayo na mas pipiliin natin ang magkasala, ang mamuhay sa kadiliman, ang mamuhay sa putik ng kasalanan, ang lumayo dahil sa kasalanan, desisyon mo yon. Desisyon ko yon. Hindi yan papakialaman ng Diyos. Kasi igagalang ng Diyos yung kalayaan ng tao na magpasya. Iginagalang ng Diyos ang kalayaan ng tao na magdesisyon kung kikilalanin siya o pipiliin ang sariling kagustuhan. Kaya magandang paalaala ito para sa ating lahat, mga kapatid. 2 punto mula sa mga pagbasa. Una, yung pagiging masigasig ni Saulo, na sana hingin natin sa Diyos itong biyayang ito na katulad ni Saulo, maging masigasig din tayo sa pagsasagawa ng ating responsibilidad. At sa pagiging masigasig, manalig at kumilala tayo sa isinugo ng Ama, si Jesus na Panginoon at tagapagligtas. Amen.